Meron po ako nakitang isang post at ito po ang message natin ngayon. I've been inspired by this post. Okay, total pinakita na rin dito po yung kahalagaan ng pagpaplano. Failing to plan is planning to fail. So kailangan meron po tayong plan. Pagka wala kang plan, ay nagpaplano kang mag-fail. So yung year 2025 mo, walang mangyayari, di ba? Kailangan po meron po tayong plano. Ang sabi po dito sa nakita kong post, pakita mo nga yung post ni Broker Rodel Raviel. Sabi niya rito sa post niya, yan. It takes dream to turn dreams into reality. No, dreams. Sabi ng Acts chapter 2 verse 17. Kasi 'di ba, yung ating mga plano, yung ating mga goals, paano ito magiging reality? Paano magiging reality itong mga PDP natin, Personal Development Plan natin? Nabasa ko to, ito maganda to. Sabi ko, nagrema sa puso ko. Kaya in-screenshot ko. Tapos, ito yung magiging message ko. Sabi ko, I felt that the Holy Spirit has shown me this to share it with you. At very biblical po ito, no? Kasi, I have a little bit of sa puso ko na baka hindi nyo pa nagagawa yung PDP. At kailangan seryosohin natin yung PDP natin, Personal Development Plan natin. So D stands for discipline, R, routine, E, education, A, action, and letter M, mentality. So ito po yung message natin. Binago ko lang po ng konti. Kasi nung nakita ko to, nagkaroon siya ng impact sa aking puso. No? Maganda to. Itong dream. Kaya ang title po ng message natin, Dream for a Successful PDP. Dream. Gawin natin yung dream para maging successful yung ating PDP at magkaroon tayo ng successful year, magkaroon tayo ng improvements sa mga buhay natin, sa mga sarili natin. Lahat to ng mga mag-i-improve this year by God's grace, magsabing amen. And I would like to prophesy to you the word of God, Job 22:18. Pinoprophesy ko po ito sa iyo by the power of the Holy Spirit. You will succeed in whatever you do. Whatever you choose to do, and light will shine on the road ahead of you. Lahat to ng tinatanggap ang prophetic word na to, magsabing amen. Kung kayo man po ay nagpe-pray ng prophetic word, ito po ang prophetic word ko po sa inyo. You will succeed in whatever you do. You choose to do, and light will shine on the road ahead of you. Amen. Light refers to our God, to Jesus Christ. He is the light of the world. Light refers to the word of God. Lahat to na tinatanggap na siya magsasucceed sa kanyang buhay, magsabing amen. Pero nakalagay nga po dyan, you will succeed in whatever you choose to do. So kailangan piliin mo muna kung anong gagawin. Pag-isipan mo muna. At ito po ay nangangahulugan ng whatever you choose to do, yung plano mo. Amen? Kasi kung ano yung inisip mo, tapos sinulat mo, that is what you choose to do. We need to write it down. Kaya nga po binibigyan po namin kayo ng ganitong form or sheet, PDP form. Why? Para po hindi lang sa isip yung plano nyo, kundi nasa papel. Sinulat nyo. At kapag ka sinusulat ninyo, lalo itong nagiging clear. No? Sino po dito ang kanyang plano gustong maging clear, maliwanag, magsabing amen? Sabihin nyo po sa katabi nyo, isulat mo, kapatid. Ngayon, sa Habakkuk chapter 2, sabi ng Panginoon, isulat ninyo yung vision. No? Pinapasulat ni Lord. Pagka nangusap ang Panginoon, gusto niya na isulat. Kasi nga, yung pagsusulat ay powerful. No? So, yung pong sabi nga, the palest ink is sharper, is clearer than the sharpest mind. At makikita po ninyo yung mga taong matatalino, yung magagaling, parati silang may dalang papel at ballpen. Ngayon, cellphone, pwede nang isulat. Ang isang na-observe ko dyan, yung kaibigan kong si Dr. So. Si Dr. Anthony So. Naku, parati niyang merong maliit na notebook dito. Tapos may ballpen.
parati siya nagsusulat. No? Importante po na tayo'y nagsusulat ng mahalagang bagay at nagsusulat ng ating mga plano. So this week, this is what we're going to do. Kung hindi mo pa natapos, tapusin mo. Sa care group, yan ang pag-uusapan ninyo. So mga kapatid, lahat to ng makikita nyo, nakita ko lang kasi kiniklase pa yung mundo. Merong first world country, merong second world country, mga developing, merong tinatawag na third world country, yung mga mahihirap na bansa. Tayo, naging second world country tayo, tapos naging third world country tayo, matagal tayo sa third world country, talagang underdeveloped. Pero ngayon, praise God, nasa second world country na naman tayo. Amen? Pero alam niyo po kung ano ang difference ng mga first world country at saka third world country? Plano. Yung po mga first world country, nagpaplano sila ng matindi. Yung mga tao, yung mga citizens, tinuturuan sila ng planning skill, time management, organizational skill. Kaya nga po tayo, kailangan, gusto natin na maging, yung bansa natin maging first world, kailangan gumaling yung mga tao, di ba? Pero tayo, kung hindi man gumaling lahat, tayo sa church, magpakagaling sa biyaya ng Diyos. Amen? At maimpluwensyahan natin yung iba. So we have a mentality like those who belong or those who live in first world country. So praise God, kami pong mga pastor ninyo, kami ni Pastora Ruth, binigyan po kami ng blessing at biyaya ng Panginoon na makapag-ibot sa mga first world country, Europe, no? Netherlands, Belgium, UK, then America, and then Japan, airport pa lang kami, Singapore, Korea, yun ang nakita namin. Yung success, hindi siya aksidente. Hindi siya aksidente. Yung pagtatagumpay sa buhay, hindi siya aksidente, pinagpaplanuhan siya. Sabihin mo sa kanila, pinagpaplanuhan ang tagumpay. Hindi yan aksidenteng dumarating eh. Hindi siya aksidenteng nangyayari sa buhay mo na ikaw ay magiging matagumpay. Una sa lahat, sa iyong spiritual life. Pangalawa, sa iyong family life. Sa iyong career, sa iyong pag-aaral, sa iyong health. Hindi siya aksidenteng nagaganap. Pinagpaplanuhan at ginagawa talaga yung plano. Lahat ng naintindihan na sinasabi ko, magsabing amen. So, pag-usapan natin yung dream para magtagumpay ang inyong PDP at kayo'y mag-improve at tayong lahat magkaroon ng self-improvements this year. Pag-usapan natin yung dream. Discipline. Gusto kailangan disiplinahin po natin yung sarili natin. What's the meaning again of discipline? Sinabi ko na sa inyo. Self-discipline is the ability to control yourself and to make yourself work hard or behave in a particular way without needing anyone else to tell you what to do. No? Nakokontrol mo yung sarili mo na kailangan alam mo yung dapat mong gawin. What you should do. And you will stick on doing what you should do. Pangalawa, self-discipline is all about having self-control or the ability to control your desires and not falling prey to bad habits such as laziness, procrastination, and irresponsibility. Yung hindi pagkakaroon ng self-discipline, pagiging irresponsible. No? So all bad habits, masasamang mga habits, lalong-lalo na the bad habits of social media now, this bad habit has been formed in our life because of the lack of self-discipline. Na-form yan dahil walang mental discipline. Amen? At tayo'y dumadagdag sa social media, yung time natin, dahil walang self-discipline. Self-discipline is the ability to do what needs to be done. Pangatlo, kapatid. Ayun. Gusto ko yun. Self-discipline is the ability to do what needs to be done. Yung mga self-improvement actions mo. To reach your goals even when it's hard or inconvenient or you're just not feeling it. Kahit di mo nararamdaman na gusto mong gawin, dapat mong gawin kasi responsibility mong improve ang sarili mo. Amen? Responsibility mong improve yung faith mo, yung relationship mo kay God, yung intimacy mo kay God. Improve mo yung mga skills, yung pag-aaral mo, yung career mo. Responsibility mo yan sa sarili mo. Sabi ng 2 Timothy 1:7,
The Word of God says, everybody read, 1, 2, 3, go read. For God did not give us spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. So, tingnan nyo to ha. Lamang na lamang tayo, sinasabi ko nga. Kesa sa mga hindi anak ng Diyos. Binigyan tayo ng power, love, at self-discipline. Bakit binigay ito? Kasi kailangan nga natin. Lahat ng totoong born-again Christian, magsabing praise God. O, binigyan ka eh. Kailangan, gamitin mo. Paandarin mo. Sabihin mo sa mo, paandarin mo, kapatid. Gamitin natin kasi binigay sa atin eh. Di ba? So this means that all Christians will live in the power of God, will live with love, and then they will live with self-discipline. Yan ang sinasabi ng 2 Timothy 1:7. Ganyan tayo gustong mabuhay ng Diyos. Merong self-discipline. Amen? Didisiplinahin natin yung sarili natin sa pagtulog. Di ba? Kailangan 8 hours eh, di ba? Didisiplinahin natin sarili natin sa pagkain, sa exercise. Didisiplinahin natin ang sarili natin sa pagbabasa, panunood ng social media. Didisiplinahin natin ang sarili natin sa lahat ng area. 1 Corinthians 9:27, the Word of God says, basahin natin, read please. But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. You know, if there is one thing na masakit na marinig natin, yung sasabihan kang wala kang disiplina kasi. Di ba? Pero minsan kailangan nating marinig para magkaroon ng impact. Kasi whatever hurts us has impact. We're impacted by what hurts us. At dyan ang style ng mga Pinoy. Kung hindi mo pasaktan, hindi pa magbabago. Sabihin mo sa kata mo, saktan mo na ako. Hindi, di ba? Kung hindi mo pasaktan kung hindi pa mapahiya hindi mo magbabago. Pero lahat to ng gustong magtagumpay sa buhay, magsabing amen. Disiplina Self-discipline is the game changer sabi ko nga. Basahin ninyo lahat ng mga successful na mga tao na mayroong impact sa community, even Elon Musk. Dati yan, sina Bill Gates, pero ngayon, Elon Musk na yung pinakamayaman na tao, pinaka-popular na tao sa buong mundo Sasabihin niya na disiplina din ang kailangan Sino po ang gustong umulad ang kanyang buhay? Magsabing amen. Sabihin natin sa uunlad ng buhay. Disiplina ang kailangan. Amen? Sa ikatatagumpay po ng buhay natin, disiplina ang kailangan. At binigay ni Lord. Sabi ni Paul, I discipline my body. Sinong magdidisiplina sa buhay mo? Sabihin mo sa kata mo, I discipline my body. Please. Responsibility po ninyo. Totoong-totoo para magtagumpay. Disiplina. Pangalawa, routine. Sabihin mo natin lahat, routine. Yung ibig sabihin po ng routine, di ba? Ano yung mga routines mo? Ano yung mga sunod-sunod na ginagawa mo? Yan ang ibig sabihin ng routine. Sunod-sunod na ginagawa mo. Yung iba, ayaw ng routine. Life is a routine. Nilikha talaga tayo ni Lord for routine. Kapag ka-routine ang buhay natin, lahat ng mga ginagawa natin, magandang routine, magandang buhay. Pagka pangit ang routine, pangit ang buhay. Amen? So, ibig sabihin ng routine is about effective time management. Sa bawat araw, may routine ka. No? Meron kang Monday routine, mula paggising hanggang matulog. Tuesday routine, Wednesday routine, Thursday routine, Friday routine, Saturday routine, and Sunday routine. Meron lang mga pumapasok-pasok na iba't ibang mga special activity. Pero life really is a routine. And you should not be deceived to think that it's boring to live a routinary life.
Because really, life is routinary. Pagtakan mo lang, yung mga youth ngayon, yung mga Gen Z, millennials, routine na sa cellphone. Hindi naman nila sinasabing bored sila. Routine eh. Di ba? O, pagkalabas nyo, dito, routine natin, walang nagse-cellphone. Tingnan nyo yung katabi nyo kung nagse-cellphone. Paglabas na labas nyo, ang unang gagawin nyo, magtingin na cellphone. Di ba? So, life really is a routine. Ecclesiastes chapter 3, verse 1, there is a time for everything. Time for everything. So, kailangan meron kang time sa plano mo, sa mga goals mo, may time ka na gawin. There's a time for everything. At yun ang dapat mong lagyan ng oras. So, you should be wise how you spend your time. Sabi ng Ephesians dyan redeeming the time for the time is evil. Time is gold. Naalala niyo pa po ba yung kasabihang motto na time is gold? Sabi natin na time is gold. Totoo ba yun? Ang ibig kasi sabihin ng time is gold, time means money. Lalo na sa mga first world country, time is gold. Kaya ayaw silang magpunta ng mga Bible study, care group, kasi nga yung time nila, pera. Ba't di na lang ako magtrabaho para magkapera? Problema, nagiging godless sila. Kaya yun, nasunog ang LA. Diba? Sabi nung sa Golden Globes, walang nag-appreciate kay God. Hindi minimension si God sa Golden Globe. Pagkatapos yun, sabi niya, California is a godless town. Ayun, walang God, sunog. Kaya sabihin mo sa katong, huwag mong kakalimutan si God, masusunog yung buhay mo, ha? So, sa Daniel chapter 6, verse 10, ito, parati natin sinasabi, kailangan yung pinaka-importante sa time natin, yung time natin with God. Routine. First thing in the morning, routine. Dapat. Presence of God. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home. And in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom. Since early days. So mula pa nung bata customary na niya yun, routine na niya yun, yung nagpe-pray 3 times a day. Lahat to nang gusto nyong mag-improve ang 2025, ang spiritual life nyo, relationship kay God. Magsabing amen. Kailangan kang mag-pray. Amen? Kagaya ni Daniel, kailangan marutin mo yung prayer. No? So, kailangan, pagising sa umaga, alam mo na kung ano yung mangyayari. Actually, tinuro ko na po sa inyo, when we sleep in the evening, of course, we think about God, but before you sleep, you think about your following day, your next day. Oh, bukas anong gagawin ko? Kailangan maisip mo na yung una mong gagawin, kinabukasan, mag-pray. Amen? O, pagka hindi mo iniisip at hindi pinagplano na ikaw ay mag-iising, tapos magpe-pray, mag-worship, mag-devotion, wala. Hindi mo magagawa. Hindi mo nagagawin. So what is going to suffer? Your spiritual life, which is the most important part of our life. Our spiritual life. Amen po ba mga kapatid ko? Importante po marutin natin. Tingnan po ninyo tong nakuha kong picture na to. Yan. Alam nyo, nag-social media po ako eh. Yan nakita ko eh. Sabi dyan, ito pinapanood ko, this guy, I always watch yung mga ni Night Fam. Gusto ko pinapanood yung mga pinapalabas ni Night Fam. Sabi niya, this 75-year-old bodybuilder has kept the same routine for 40 years. So yun, pagising niya, takbo, bodybuilding. Kaya tingnan niyo yung katawan niya. Oh. Yung kanyang itsura. Hindi mukhang 75, mukhang 74 lang. Wala si Brother Eric. Di ba?
Sabi nga nila nung babasahin ko yung article na yan he possesses a body that of a person belongs to 30 years old. Yan. Age lang ang 75. Pero ang katawan, 30. Pwede pala yun. Sabihin mo sa mga, pwede pala yun. O, diba? Sa kakaroutine, sa pag-exercise. So, gusto po ba ninyong gumanya ng katawan nyo? I-routine nyo po yung exercise. Discipline talaga. Tapos, iro-routine mo yung araw mo. Diba? Mag-stick ka na disiplinado ka dun sa routine mo. Kasi, pagka-routine mo na yan, habit mo na, customary mo na, things are easy to do. Nagiging madali siya. Bakit mahirap mag-devotion? Hindi mo siya routine. Pero pagka na-routine mo na ang devotion, no sweat. Lahat ng no sweat ang devotion, magsabing amen. Salamat po sa 1/10 na nag-amen. Kasi po routine Niro-routine Diba? So, diba, pinaka-importante sa routine natin na unahin spiritual life. Sino po dito ang Matthew 6:33 Christian? Magsabing amen. Pakita nga natin, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Pakilagay nga yung Matthew 6:33, kapatid. Sino man na nag-ooperate doon? Hindi, nandyan na yan. Nandyan na, pakilagay mo lang. Matthew 6:33, di ba? Lahat to ng matagumpay siyang mag-i-improve sa spiritual life, magsabing amen. Dapat una si God. Tanong ko, papayag ba si God na pangalawa, pangatlo? Mababagong Matthew 6:33. Amen? Di pwede. Di pwede. Sabihin mo sa katabi mo, una si God. Una yung spiritual life. And then, kapag kainuna mo, ibibless ka ni Lord sa other plans mo. No? Yung iba nga, na-bless na sa ibang plan. Uli pa rin si God o wala pa rin si God. Sobrang nakakahiya na yun. Amen? Sino po dito na-answer ang prayer nyo? Magsabing amen. O na-answer ng prayer nyo, di ka pa rin nagde-devotion. Sabihin mo sa mga, di ba nakakahiya yan? I love you all. Pero dapat mahiya na tayo, di ba? Binigay na nga lahat ni Lord So, kailangan po, alam nyo, mula sa pagising, sa first thing in the morning, and up to the last thing in the evening, you know what's going to happen. You know what's going to do. Kapag kaganyan po, yung iba, boring, structured, hindi po, ganyan talaga yung buhay na matagumpay. You allot time to every activity. To everything that happens with your time, you have an activity. Pwede mo rin naman nilagay dyan. 2-3 oras na pahinga, di ba? Okay lang yun. Ano ang activity mo? Sabihin mo saan mo, ano ang activity mo? Di pahinga. That's your activity, rest. Pwede rin naman Kung gusto mong yun ang mo. For after all, rest is also an activity. Kala kasi ng mga iba namang hardworking, masisipag. Ang rest, hindi activity. Activity rin po yun. Amen? Activity rin yun. Intentional din. Kailangan nagpapahinga rin kayo para kagaya ng axe, you remain sharp. Diba? You remain sharp. Hinahasa mo rin. Paano ka nakahasa? Pagka nagpapahinga ka. Lahat to na mag-i-improve this year, magsabing amen. Lahat ng gagawin ng PDP, magsabing amen. Nako, sabihin ko po sa inyo, kapag kang lahat ng bagay, naging habit, customary, routine, everything is going to be so easy. So, pagkatapos mong magising, alam mo na yung gagawin mo, di ba? Mag-aaral ng lesson. Kasi yung iba, nahihirapan mag-excel sa class kasi hindi routine yung pag-aaral Yung pag-review, hindi nagiging routine. Kailangan kung anong importanteng bagay to contribute to your success, i-routine mo at hindi na siya mahirap. Kaya nga, yung pong
Meron po tinatawag na 7 habits of highly effective people. Lahat ng mga habits na magaganda, i-routine mo, i-habit mo. Pagka na-habit mo yung mga magagandang bagay, ang pinaka-resulta nun, tagumpay. Pagbabago ng buhay. Number 3, let me go to number 3, equipping of self regularly and continuously. Kanina nakita natin education na continuous education. Pero ako, mas gusto kong gamitin, equipping. Ang ibig sabihin ng equip, pagsasanay. No? Yung i-train mo ng sarili mo, equip mo ng equip. Palakasin mo ng palakasin. Sabi ng salita ng Panginoon sa Luke 6:40, si Jesus ang nagsabi, the student is not above the teacher, but everyone who's fully trained will be like their teacher. So, ang sinasabi ni Jesus dito, yung mga student, magiging teacher. Pero anong gagawin? Fully trained. Everybody say, fully trained. So you keep on training yourself until you become an excellent person. Especially, meron binigay ang Panginoon sa atin ng mga different skills, different talents, different calling. So you keep on training yourself on that calling, yung panawagan mo, kung saan ka tinawag ni Lord, keep on training yourself on that area. Magbasa, aral ng aral. Di ba? O kapag ka na fully trained ka doon, mag-i-excel ka doon. Sino po dito ang gustong magkaroon ng emotional intelligence? Magsabing amen. O train yourself to become emotionally intelligent. Sa February, yan siguro nung magiging message ko. Yan ang nasa heart ko eh. Yung emotional intelligence. Kasi ito yung weakness ngayon ng maraming tao. So yung mga Gen Z, yung mga Alpha, gusto nyo maging emotionally intelligent, equip nyo yung sarili nyo. Yung social media na panonoodin nyo on emotional intelligence. Ako yung pagka nanonood ako, nananawa ako kaagad kapag paulit-ulit lang. Pero pagka alam kong matututo ako, ay, gusto ko mag-spend time ng ganon. Like for example, kahapon nagkukwento kami ni Brother Joey, tapos kinuwento ni Brother Joey sa akin yung gamot na tinitinda ni Sister Edith. Sister Edith kasi, medical representative ng Novartis. At yung kanilang gamot, nag-iisang gamot, napakaganda. Hindi ko maalala yung gamot kasi ang haba ng pangalan, mahirap i-memorize. Pero tungkol sa mga may heart failures. Tapos, sabi ni Brother Joey, Pastor, yung gamot na yun, pagka yung mga hindi naglalakad na may mga humihingal, maglalakad na, ganun. Tapos tanong ako na, Pastor, wala na ako masyadong alam may experience sa'yo, Sister Edith na lang ang tanungin mo, sabi niya. And then while traveling, tinanong ko si Sister Edith about that drug na inaano nila, ino-offer nila. Napakaganda ng drug. In-explain ni Sister Edith, mula Pangasinan hanggang Pampanga. But I was interested. You know, if you're interested to learn something, okay lang eh, kahit gaano kahaba, no? So mga kapatid, sino po dito ang mag-i-improve ng sarili? Magsabing amen. O so kailangan tiyagain natin. No, tiyagain natin ang tiyagain. O, yung sinong gustong mag-serve kay God? O, dapat equip niyo yung sarili niyo. Wala nga naman magiging servant ka ni Lord. Di ka nagte-training sa John 3:16. Hindi ka nagte-training sa Destiny 1, 2, and 3. Kaya nga alam nyo, ito yung mangyayari niyan. 33 years na sa church, no? 33 years na po yung church. Nakita ko na yung iba, hindi magiging leader talaga, hindi talaga magiging effective na nagsiserve kay Lord. Bakit? Hindi nag-equipping. Sabihin mo sa katabi mo, mag-grow ka ba? Magsiserve ka ba kay Lord? Mag-equipping ka. You have to give time sa yung equipping. Anything na invest mo sa equipping, sa Destiny 1, sa classes, walang sayang. Ang sayang yung hindi ka nag-equipping. Sasabihin mo, sayang, di pa ako nag-equipping.
Di ko pa natapos yung aking NLIC. Yung iba hanggang NLIC lang. Sino po dito na magpapagamit kay Lord, magsaserve kay Lord, lahat ng servants of the Lord, magsabing amen? Mag-equip po tayo. O, tingnan niyo yung mga kumpanya. Bakit sa company, papaseminar kayo nila ng papaseminar? Kasi gusto nila, updated kayo sa training, updated kayo sa pagtatrabaho. Di ba? Napakalaga para ma-achieve yung goal, para mag-contribute, para talagang, madaming matutunang gawin at yung ginagawa natin maging excelente. Lahat na mag-equip na sarili, magsabing amen. So, lahat ng mga nilagay nyo dito, equip nyo yung sarili nyo. No? Dito po sa MPDP. Number 4, actions. Sabihin natin lahat, actions. Suitably effective to your goal and personality. Siyempre, hindi naman action ng action. Yung suitable. So, dito sa planning natin, merong lagay dito, action plan. Diba? Okay. Kilala ho ninyo si Emil Sumangil. Pakita mo nga ang picture, kapatid. Ayan o. Kapuso, action man. Pero mukhang pogi siya rito. Sinong kilala tong mama na to? Magsabing amen. Ito sa bali-balita ng atin. Yan ang kapalit ni Mike Enriquez. Si Emil Sumangil, ang tawag sa kanya, action man. So kapag may mga problema kung saan-saan sa Manila, isusumbong sa kanya, parang Ramon Tulfo, parang Montulfo lang, no? Sumbong mo kay Tulfo. Tapos, a-action siya. Kunwari yung mga kuryente, kung ano yung mga makikitang kawad ng kuryente, yun naman nakita ko eh. A-action siya. Amen? So nakikita nyo na po yung message natin? Sabihin mo sa katabi mo, pormahan mo siya. Action man. Kailangan action man tayo, di ba? Amen? Yung walang action. Paano naman may mangyayari kung walang aksyon? O kahit punuhin mo na sulat itong PDP mo, MDP mo, kahit i-xerox mo ito na 10, kahit 20, kung walang aksyon, walang mangyayari, kapatid. Kailangan sabihin mo sa kanila mo, action man. Action man tayo lahat. Sino po magiging action man? Magsabing amen. O, gusto mong bumaba yung timbang mo? Action man. Di ba? O, gusto mong maging umayos kayong mag-asawa sa relasyon? Action man. Lahat yan may action. Di ba? So, mga kapatid ko po, good actions produce good results. Tandaan niyo yan. Bad actions produce bad results. So, kailangan, yung mga action plans mo dito, siguraduhin mo na good. Amen? Yon, ang resulta nun, yung success ng yung PDP. Lahat ng mga Emil Sumangil dito, magsabing amen. Action man tayo lahat mga kapatid. May mangyayari. Diyan merong mangyayari. Lalong-lalo na sa iyong spiritual life. Kapag ka nag-devotion ka lang, diyan na merong mangyayari. Lalong-lalo na kailangan tayo magpatibay ngayon, last days na yun. Sabihin mo sa mo, last days na. Last days na, kailangan magpakatibay tayo, yung mga pamilya natin, magpakatibay sa pananampalataya. Kasi baka late na. Makita ninyo, anong mangyayari dyan kapag kayong California, yung sunog sa California, sinunog na lahat tapos napunta sa Pilipinas. Grabe naman, tapig ng Pastor, makakatawid ba yun ng Pacific Ocean? Hindi natin alam di ba? Pero siyempre, meron silang ibang disiplina. Kaya nga, alam nyo, napakahalaga na yung hindi mo kine-curse si God, di ba? Californians really curse God, kaya ganyan na nangyayari sa kanila. Pero sabi ni Trump, makikipagtulungan ako kay Gavin Newsom para maiahon ulit ang California. Pero gusto niya mag-resign. Resign ka na, Gavin. Number 5, ito na, last na po.
Yung M, mindset of solution and victory over all problems and obstacles. Sabi natin lahat, mindset. Pinag-aralan natin, solution mindset tayo. Problem solver. Sabi natin lahat, I'm a problem solver. Kasi sa lahat po ng mga, sa lahat po ng mga isusulat natin dito, makaka-encounter kayo ng mga obstacles. Hadlang. Problema. Pagka nakita ninyo yung mga hadlang at problema, kapatid, kasama yan sa yung journey na pag-grow, magsosolve ka ng problem. Kasama yan sa journey mo. Kasama yan sa growth mo. Sabihin natin lahat, I'm a problem solver. Kailangan ang mentality mo, problem solver ka. So pagka ganun na yung mentality mo, hindi ka na maiirritable sa mga problema. Hindi ka na maiirritable sa mga obstacles. Kasi nga, alam mo na given na yan, sigurado may darating na problema. Obstacles, meron. Pero, meron kang victory mindset. Hindi ka magpapapigil. Sabihin mo sa mo, hindi ka magpapapigil, kapatid. At saka hindi mo i-blame yung iba. Hindi nakipag-cooperate sa akin si ganito, si ganyan. No. Kasi kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, magsosolve ka ng problema, tutulungan ka ng Diyos. Kahit anong problema yan, tutulungan ka ng Diyos. Una sa lahat, kailangan maintindihan mo yung identity mo. Kung sino ka, anak ka ng Diyos. 1 John 5:4. Sabi ng 1 John 5:4, basa, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So yung mga anak ng Diyos, born of God, overcomer. Meron tayong overcomer mindset. Mag-overcome tayo sa lahat ng pagsubok at kasalanan. At ang sabi na salita ng Panginoon, yung overcome at saka victory, halos synonym yan. Kaya overcomer mindset, victory mindset. Hindi yung victim mindset, pabiktima. Ay, wala na akong magagawa kasi ayaw nila, sagabal sila. Yung victim mindset ba? Kailangan wala akong victim mindset. Pinaliwanag ko na ng noon yan. Walang victim mindset. Sabihin natin, walang victim mindset. Na kapag kami nangyari sa atin, feeling natin victory, victim, parate tayo magsa-self-pity, wala na tayong gagawin. Hindi, kailangan, kahit ano pang mangyari sa atin, at ano man ang ginawa ng tao sa atin, meron tayong victory mindset. Pag magtatagumpay ako dito, kahit anong ginawa niya, magtatagumpay ako. Amen? O anong pangako ng Panginoon? Psalm 108 verse 13, ito, I prophesy this verse to you. When with God, we will gain the victory. With God. Kailangan kasama mo lang ang Diyos. Amen. Huwag mong i-out si God. Kailangan kasama mo si God. With God, we will gain the victory and He will trample down our enemies. So, anuman ang sagabal niyan, tutulungan ka ni Lord. Anumang kaaway mo, pagtatagumpayin ka ng Panginoon. At isang pinakamalagang verse as we close, popular, Philippians 4:13. Basa. For I can do everything through Christ who gives me strength. So, si Lord, may mga time na may problema ka, parang hindi ka na makamove, wala ka ng strength, pero bigla mong itataas ang iyong kamay, sabihin mo, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives us. Amen?